white ng highlights niya. Parang hindi butas. Parang legit na lang. Basta. Hindi siya sabog mismo. Ganda. Pero nakalat ako eh. Pero so far, ganda skin tone. Side by side mo kaya. Camera lang yung camera. Feeling ko same lang. Pero grabe, parang okay ko sa... Parang okay siya sa work na ginagawa. Ganitong, parang ganitong run and gun na ano, tutok-tutok lang, hindi mo naiintindihan yung autofocus, tapos medyo steady shots. Goods. There's no... lang yung pag-focus dito. Lapit siya. Dahil sa form factor niya na pinaliit na full frame, parang marami siyang tinanggal na features. Actually, ang same sensor siya ng S5 II. So, from S5 II, gumawa sila ng smaller form factor. Full frame siya, pero mas maliit. So, marami silang mga tinanggal na features like yung viewfinder. Walang viewfinder. So, LCD lang siya. Yeah, true. Tapos, yung mga dials, medyo nabawasan. Wala na yung dito sa thumb dial niya. So, dito lang sa harap yung shutter dial. Ano pa mga nakita mo? Actually, may notes kami. May notes kami. Sulat ko lahat yan. Pangit-sulat ko. Gusto ko pag-usapan yung dials. Napansin ko kanina while shooting, yung dial niya ang sensitive. Onting galaw lang, onting, hindi ko alam siguro dahil sa place or laki lang na thumb ko. Nagagalaw ko yung dial, sa baba, no? sa baba, yung malapit sa ISOV, ISO button, sa white balance. So dial siya, yun yung aperture, I think. Tama ba? I think yun Shutter. Shutter. So, pero interchangeable naman kasi si shutter pati si itong front na dial. Ito pala yung aperture. Yeah. Yes, aperture. So yun, for photo and video. Yun nga, napansin ko while shooting, siguro clumsy lang ako, pero ang bilis magbago ng settings ko. Nagagalaw ko every now and then. Lalo na yung kapag nagfo-focus ako, half press, and then nagalaw ko yung zoom. Yeah. Nagalaw ko yung zoom ng lens. Bigla siyang magma-magnify para mag-check ng which is okay pa. Okay din. Hindi lang ako sanay na may ganun pala. Then na-off naman. Lahat ba ng Lumix ganun? Then na-off naman siya. Pwedeng tanggalin yung parang assist, MF assist. Kapag, kapag nagalaw mo yung sa zoom. Naka-EF ka, tapos nagalaw mo yung focus ring mo. Automatic siya Cold shoe. Cold shoe, walang contact. So, lang siya. Lagayan lang ng accessories, pero wala siyang flash, hindi mo magagamit. Parang external flash. Actually, wala rin siyang built-in flash. Nagulat ako na cold shoe siya kasi
unang-una, yung photo capabilities niya okay. Nagulat ako, okay siya. As in, I can see this using sa events. With the proper lens lang siguro na dapat magamit. Kasi this 26f2 is... Anyways. Questionable. Questionable. Pero yung... Sana ginawa na lang hot shoe for me. Kasi yung photo capabilities niya okay. I think magagamit ko siya for events. So flash, speed light, yes. Trigger, yes. Kaya magagamit ko siya. Kaso cold shoe. Yeah. Function buttons. Function buttons, sabitin ako sa function buttons. Kasi sanay ako lahat naka-shortcut eh. Sa GH6 ko yung boost IS niya para parang tripod ka lang na isang pindot lang yun dito sa harap. Tapos May boost IS ba to? Meron din. Hindi natin na-try mo. Na-try mo? Ang ganda nung i-stabilize No need for parang hindi na kailangan. Talaga? Kasi same na siya ng functionality. Although malaki yung crop ng e-stabilization, pero grabe sobrang. Ang boost IS kasi better siya kapag super steady shot mo. Kasi konting galaw mo, kapag nagalaw mo siyang ganun, kumukontra siya. Pilit niyang ini-steady yung frame. Unlike yung e-stabilization, talagang sasabay siya sa movement naman. Okay. Pero parang pwede na rin siya steady kasi yun nga, parang inaano na rin niya yung depende sa galaw mo kung ano. Napupunta tayo sa pros. Actually, pero kasi yung... Tama eh. Okay. Function button, yes. Nakukulangan ako sa function button. I think may mga areas na pwedeng dagdagan ng function button. Let's say, for example, dito sa front, dito sa upper part, sa I think pwede pa. Isa pang function button siya or dalawa. Kasha. Pero dito sa GH6 dito. Ayun, pwede rin dyan. Dito, I think, tabi ng S9 na logo. Okay. Lahat ng buttons kasi nilagay halos lahat sa right side. Okay. Magigets mo yung pagka-ergo niya. Pero let's talk about that later. How about no headphone jack? Meron siyang meron siyang for audio. Picking yung headphone jack. Pang monitor lang ng audio levels. Although meron naman siya yung sound limiter para hindi mag-clip yung audio mo. Pero better pa rin pag maririnig mo mismo. Yung iba, kung ganitong setup, anong ginagawa nila? Let's say yung transmitter and then transmitter meron pa silang main. May ganung lapel. So still pwede pa rin natin gawa ng paraan yung pagka-lock niya na walang headphone jack. Pero magandang feature na meron siya. Pero kung as a B-roll camera, okay lang sa akin. Parang kung yun yung target. Dito pang main, no? Hindi ko siya kinoconsider pang main. Kasi nga, yung record limit, which brings us sa next. Yung record limit. Ganda segue, bro. Ang record limit sa 6K, actually may 6K siya. Tapos, 10 minutes lang yung record limit niya sa 6K. Well, siguro yun sa next point rin may overheating issue siya. Siguro para ma-prevent rin yung overheating. Okay, balikan natin sa record limit. So 6K is 10 minutes. Anong susunod? 4K. 4K is 15, and then susunod is 1080 na. Yung 1080 ilan? Yun, hindi ko pa na-check. Hindi natin na-check. Check natin. 1080. Real time. Kasi humble beginnings, sir. Humble beginnings. Sa 1080, may record limit pa rin siya 20 minutes. Although, maintindihan mo siguro sa philosophy nila na hindi naman pang babaran tong camera. I guess okay na 20 minutes. Kasi nga piniprevent rin nila yung overheating. Kasi wala siyang internal fan. Yung parang high future self here. Gusto mo maglagay ng ganon? Pwede. Tapos sabihin ano bang nagbago sa... Ito na. Pwede na. Ito na. So, anong bago sa update ng ano? Sa S9, yung bagong update ng S9, tinanggal na yung record limit. Sa wakas. Hindi, pero hindi naman yung sinabi natin, di ba? Parang baka in the future tanggalin siya. Hindi, tama naman. Buti nakikinig sila. Record limit tinanggal, naglagay ng mga dinagdagan yung mga frame markers yun. Yung para makita mo yung framing mo sa iba't ibang aspect ratio.
Okay. Wala Okay. ano pa ba? Parang yun lang yung major. Kasi yung electronic shutter, wala ka na magagawa dun. Physical, ano yun. Gano'ng katagal sa'yo yung S9? Limitation. 1 week? 2 2 weeks? days? 3 days? Parang 3 days nga lang. 3 days? Parang 3 days. Nasagad mo yung 3 days na yun? Hindi. Okay. Sayang. Kala ko nasagad mo. Wala, di ba nga mag-shoot dapat tayo sa sa may helicopter? Ano sayang yung helicopter na yun? Kaya, ayun. Shit, wala siyang internal fan. Yeah. Oo nga. Ang umiinit sa kanya na part, nung una akala mo yung LCD eh. Tama ba? Pero yung pala, yung back, Oo. yung, ano ba yung nandito? Or yung mother, ano yung tawag doon? Chip, yung board? Wow. Dito ba yung board? Pinaka-board kasi hindi ko alam. Kasi ito sensor na to eh. Sensor yung front. Usually, Oh, hindi, yung yung board. iba kasi nandito yung board, di ba, sa taas? I don't know. Oo. Pero alam ko, Eh. hindi, for sure, nandito yung init eh. Kasi hinawakan mo to, yung battery, hindi ganun kainit yung battery, okay yung battery, yung mismong body yung umiinit. Okay. Okay. So far, yun lang yung prawns. Keep prawns. Cons. Prawns. So far, yun yung cons. Hindi kasi nga yung cons parang na ng pros eh. Kaya True. prawns. Okay. So, pros muna tayo. Sige, pros. Pros tayo. Pros tayo. Pros is, number 1, maliit na full frame. Yes. Grabe. Hindi mo, sa ganyang kaliit na body, parang ang hirap isipin na pagkasya nila full frame na sensor. Tapos with all the features, iba ano. Iba usapan yung pagka full frame. Although si Sony may ZV-E1. Ewan ko. Parang yun yung pinaka-direct competition niya. ZVE1. Na, Pero siya, compact na full frame, tapos weather sealed. Tama? Weather sealed siya. Wait lang. Check na natin kung weather seal. Double check. Hindi ka sure. Hindi ako sure. Baka makakalo. There is no weather resistance built into. No. S9 doesn't. Joke lang pala. Joke. Okay, so wala siyang Hindi siya weather. hindi siya weather sealed. Okay. Well, yun lang. That sucks. Fact check. Fact check. So, cons pala is, another cons, wala siyang weather sealing. For this price, medyo sayang. Medyo sayang. Pero, magkano ba ito lalabas? 100 100 something. 100 something 109. for the Philippine market. Kung 109, bibitaw ka ng 100 something plus. Tapos hindi siya weather sealed. Parang miss yun. Sobrang miss yun for me. Pero nababawi din ang pagka-compact niya eh. Na parang, okay lang, sige, tago na lang, sa jacket ko. Kasi, guys, look, with the pancake lens, okay siya for everyday cam eh. Kasya sa bulsa. Kasya sa And this is cargo marketed pants. as content creator, no? Ang content creator. Well, okay. EF Face the Tech. Yun, ang PDAF, pinakahihintay ng mga Lumix users na dumating sa Lumix cameras. For the longest time, naka-contrast detect ang Lumix. Tapos, inuna sa S5 II, naka-face detect, then, yun na, sunod-sunod na. So, ano to? Seeing sila na, AF ng S5 II? Oo. Same siya ng sensor na S5 II actually. Okay. So basically yung AF nila same speed. Okay. Kasi kanina na-try ko for photo na video. Pati video. Okay siya, man. Oo. Mas mabilis siya sa Nikon. Talaga. Hindi ko pa na-try yung Z6 III. Kasi as of now, Z6 III ang pinakamabilis na autofocus ng Nikon. Even yung Z9 medyo naiwan ng Z6 III. This one, mas mabilis siya. As in, snappy siya, bro. Okay. Tapos may AI to for sure for autofocus, 'di ba?
yung nagigets niya yung gusto kong i-focus nung hawak ko siya. Like say for example, nagdi-details ako pero ang gamit natin is full area AF. Kapag may dinidetails tayong tawag dito, let's say badge ng ano, nagigets niya kung ano yung gusto kong part na yun na ang nakafocus, ayoko yung the rest is hindi niya ano. So, okay yun for me. Sa video, autofocus niya, dikit, kagat talaga. Kung ano yung inano mo. Kasi may iba-iba modes siya. May human, may animal, may car. Na-try namin siya sa human at saka sa car. Kagat-kagat sa ano. Hindi kumakalas. Galing. As coming from a GH6 na talagang nagpo-pulsing, nag-hunt, nag-ano. Ito wala, malinis. So hirap si GH6. Sobra. Okay talaga. No contest. Kasi manual, magamit yung GH6 mo, manual. Kaya nga manual gamit ko eh. Kasi talagang hirap. Kahit prime ang gamit mo, unusable. yung Voigtlander mo, manual ba yun all the way? Manual. Hindi yung pwede AF. Alright. Okay. IBIS, wala masabi. Best IBIS na nagamit ko so far. Especially yung dun sa yung e-stabilization high niya. Grabe, kahit parang gimbal na eh. Gimbal na talaga. Kanina sa photo, ang gusto ko sa kanya, hindi siya lumaban nung hina-half press ko. Weird lang kasi yung half press mo during photo, yung kumukuha ang photo, so nag-activate yung IBIS niya. Pero usually kasi, even sa ibang brands, yung onting laban, para lang makip niya yung steady na ano. Ito, biglang, parang, parang ganun yung boost may IS. ganung suave. Sabi, okay. Iba, may ibang giliti siya. I like it. Pwede. Open gate. Sir, paki-explain yung Open gate recording, ginagamit niya yung full sensor. Kasi, usually, di ba, some video these days, 16:9. 16:9 ang normal na aspect ratio ng video. So, ang open gate meaning gamit niya yung buong sensor. Ang sensor ng full frame is 2x3. Yeah. So, buong sensor na gigamit niya for the recording. Kasi ang iba, kung 16:9, kinakrop pa niya ng konti yung okay. para lang, andun lang yung 16:9. So, parang photo, kasi 2x3 ang photo kayo nag-shoot. 2x3. Parang yun, photo size siya na na moving pictures. Yes. So yun. Ang pros ng open gate, kapag print-up mo siya as mas marami kang information na makukuha kapag print-up mo siya ng portrait. Kasi di ba uso na ngayon mga portrait videos. So mas marami yung real estate na makukuha niya kapag print-up mo siya as portrait. Yun lang yung pinaka advantage ng open gate. At saka alam ko sa rin, may something rin siya sa anamorphic pero never pa ako nag-anamorphic. Meron siyang mode for anamorphic lens. Meron ata. Meron siyang Tapos anamorphic. parang nakita akong, ano yun? Para mapipreview mo na yung kasi usually kapag anamorphic ka nag-shoot, nakapipi siya. Tapos i-dismiss mo pa sa post-process. Yan, dito kita mo na kagad kung ano itsura niya. About the LUTs, bro? LUTs, yun ang pinaka-feature na hina-highlight nila dito sa S9 and usable siya. Although sanay tayo mag-shoot ng sa video, sanay ako mag-shoot ng flat kasi sa post mo pa kukulayan. Dito, kung parang ang naiisip ko dito yung quick turnaround na pwede mong ipasok yung sarili mong LUTs dun sa camera. Yeah, props sa Lumix for doing that na rekta may LUTs, diba? Pero based lang sa kanina, yung during our shoot, na yung post-process na, yung Romero, may LUTs. Ayun, hindi namin ma-figure out kanina eh. Kasi, after namin mag-shoot, chinek namin kagad yung mga files.
Miro, nag-raw and JPEG kami. Raw and JPEG fine yung ginamit namin. So, since may pinasok tayong LUTs, expected natin na si JPEG, naka-LUTs yung color niya. Pero Hero, ang ina-expect natin, very flat, the usual na raw na standard lang, or standard na picture profile. Pero hindi. Nung in-export natin, may kulay siya ng LUTs. Yung raw. Ako, so siguro comment nyo kung paano siya i-off or what, kasi medyo nakakalito. Kasi for example, editor's perspective, kahit sabihin natin may JPEG akong LUTs, I still wanna see the raw. Kasi baka meron akong pwedeng paglaruan doon or ibang tatry na preset for that. So, baka, ayun nga, ignorante kami, hindi pa namin alam paano kalikutin. 2 days pa lang natin na paglalaro. Actually, today pa nga lang. Today. Ako 2 days. Anyways, okay, next. User-friendly. Ikaw. Kasi ako sanay na ako sa layout ng Lumix, sa settings. So guys, ito, ako masasabi ko medyo familiar. Okay, yung size ng body, wag mo natin pansinin yung lens. Kasi depende kung anong ikakabit mong lens dito eh. So magbabago lahat ng feel. So dun lang sa body, sobrang familiar ng body niya. Okay. Tapos, yes, user-friendly siya for me. Kasi, tawag dito, aside nga dun sa sinabi mo na may mga tinanggal silang mga importante, pero kasi, at the end of the day, igigets mo para saan tong camera na to. Okay, I mean, kung yung kailangan niya, alam niya assignment niya, na-check niya lahat ng boxes para sa assignment niya. Tapos, familiar lahat. Nandito yung basic mo na tawag dito na display, back, enter, ISO, white balance. And then, kung ano yung mga usual na dapat nandun sila na area na yun na mga dials and buttons, nandun. So, okay. Okay siya. Sa menu, sa layout ng menu. Wala akong reklamo kasi wala ka naman hinahanap na Oo, kasi lahat ng brands iba-iba yung menu nila eh. Yung paano ko ba, yung menu scheme nila or yung menu layout nila. Yung iba nasa taas yung mga icons, yung iba nasa gilid. So mismo. So I think wala akong reklamo doon kung tinatry mo lahat ng mga brands madali siyang ma-adapt. Okay. Bigyan mo siguro ng isang tao solid na 2 oras na maglaro ka, sige, play with this, video, photo, magigets mo siya. Very familiar. Yes. Okay. Color science. Color science, ako sanay na ako sa kulay ng Lumix. Very happy ako sa Lumix. Hindi siya magenta masyado. Hindi rin may konting yellow side. Sobrang konti. Okay siya. Gusto ko. Nagulat ako sa photo capabilities niya, to be honest. Kasi, ang akala ko, this is a camera na medyo video eccentric. Hindi. May photo capability siya. Half talaga. Hindi ko meron lang, yung ergo niya, as of now, hindi ko lang masabi na pang rock and roll to. Let's say, puro candid shots, naghahabol ka ng mga shots, maraming nangyayari, wedding, puro ka pitik ng pitik. Medyo mahihirapan ka at first. Kasi, let's say for example, going back to the dials and all. Pero kapag once nagets mo siya, I think, doable naman. Kaya talaga eh. 80% ako nandun. Na parang masabi ko na, proper, event photo siya. That's why medyo parang sayang na wala siyang hot shoe. Highlights, yes, ang ganda ng highlights. Ang ganda ng highlights niya. Sa highlights. Tawag dito, hindi siya butas. Hindi siya nakiklip. Yes, okay siya. Image quality, yes, okay. Okay, as in, masaya ako photo performance. Hindi lang natin na-test, hindi lang natin nasagad yung ISO capabilities niya. Ako, nagulat. Actually, dual ISO siya. Ang lower base niya is 640. Tapos second is 4,000. Okay. So, kaya niya sa high, malinis siya sa 4,000.
Ako, nagulat ako kasi nagsushoot ako bigla ng ISO 1.6, which is I never do sa sa GH6 kasi sobrang dumi na niya talaga sa Micro Four Thirds. Okay. Kaya yung mga lente ko, mga 0.95, fast lens talaga para lang hindi ka umabot sa mga ganun. So, siguro kataas yung sensitivity ng ISO. Siguro, pinakasagad ko na sa GH6 ko, around 800. Safe na ako dun. Iba rin yung perspective mo, no? Pagdating ng 7 actually. yan. Kasi ako naman, sanay ako sa 2.5, 3.2, 4,000 yung hindi na ako, ngayon, though may mga denoise tayo, pero ayoko na lumagpas ng 4,000 kasi may mga ibang studios na ang requirement is JPEG. So, hindi mo madidenoise, bro. Pero safe pa rin naman yung 4,000 eh. Kaya pa rin naman eh. Ito. 640 nito kanina nilinis natin eh. Okay. Diba? Mukha talaga siyang Leica. Tapos may red button. Tanggalin natin yung recording pa ba? Pag ito yan, overlook na. So, ayan. Wala siya nung grip dito. Which is medyo flat na flat siya. Oh, shit. Oo nga, no. Kailangan pa natin pag-usapan yan. Ang laking tulong na itong thumb press na to. Kasi ganyan lang, kaya mo na siyang hawakan. Though, syempre, nakakatakot tong ginagawa ko. Depende sa lente pa rin. Kumuha na lang kayo ng grip. Small rig. Iba pa rin kapag meron na safe. Well, at least hindi mo mahulog yung camera mo. Pero merong slick niyo. Flat na flat. Kaso Ganda lang. tingnan. Sobrang ganda tingnan. Oo, kaso lang. Di pantay. Hindi pantay. Well, nitpicking. Yeah. Single card slot. Siguro may factor lang siya sa professional setting. Pang backup, pang rally recording. Sa akin, siguro sa mga susunod na version, maganda yung ginawa ng other brands na nag-introduce sila ng micro SD. Oh, yeah. So I think kasi since everyday camera to, 'di ba? I mean yung availability ng ganong klaseng technology sa isang compact na full frame, 'di ba? So parang ako okay 'yon. So sana sa Mark II nito lagyan nun or dual card slot kung kaya. Why not? 'Di ba? Na SD card. Pero kung pwede Okay kahit yung micro. Para maliit lang rin yung... I think okay siya. Okay yung may advantage siya eh. Na at least kung makurap yung isa, meron kang backup. Sure ka. Na kahit sabihin mong JPEG lang yung laman, okay pa rin. At least meron kesa sa wala. Diba? Micro HDMI. Sa akin... Yan. Ikaw yan eh. Ayun nga. Nitpicking. Kasi nga, at least meron. May micro HDMI. Yeah. Kaso iba pa rin ang full size. Kasi sobrang flimsy ng micro. Konting sagi mo yung bali yun. Madali mababali yung... Ay, sa bagay, yung mga maliliit na jack eh. Oo, sobrang. Kasi pag naiiwan, madaling tanggalin. Yun ang hindi, parang mahirap. Parang hindi na. Stuck na yun forever. Hindi. Hindi naman siguro. Iglugan mo. Yung mga ganong Life hack. No joystick, bro. No joystick kanina. Parang nung zoomin ko yung camera, naghanap ka agad ng joystick. Nung zoomin ko yung picture, hanap ka agad ng joystick. Hinahanap ko sa daliri ko. Pero yun nga, may touchscreen naman siya. Touchscreen siya. So, consider nitpicking. Pero, kasi para sa price range niya, parang ako, it's one thing that you would expect. May joystick. Fuji X100 series. Diba yung joystick na yan? I think si 6. Not sure. Pero parang meron. Alam ko meron yung 6 eh. And then, hindi ko abot yung phone ko. Never mind. Ayun. X106? X106. Parang may joystick siya. Pero magkano ba? 150, no? Ayun, small yun. Oo. Pero ano yun? Hipster ka. Bakit? Hindi ba to
Hindi pa ba to hipster camera? Ah, dapat, kaya naiintindihan ko yung sa mga podcast yung may isang tao na taga-search. Yung search yun, tapos may monitor dito. Fuck. Kay Joe Rogan, di ba? Okay. Si ano pangalan nung ano niya? Ayan, meron nga. Meron, yeah. Pero mas konti naman yung ano nito. Hindi kasi, Brody, halit lang ng joystick eh. Pwede may kabit dito. May proper space pa siya for that eh. Ito, sa taas ng Q pati play button, middle upper part, lagay mo doon, okay na eh. Hindi Tapos- naman tayo ang engineer niyan. Tapos parang, ito, ano ko to ah. Ito, for me, nitpick ko to. Mahirap mag-one hand dito. Since wala kang grip. Dudulas siya. Kung ikaw yung tipong nag-shoot ng one hand, na nung nagmamadali or gusto mong nagmagalo ng setting ng isang kamay, siguro let's say may isa ka pang hawak na camera or what, hindi mo magagawa dito. Ang hirap. Hence the small league. Well, Hindi pa rin. hindi, kaya. Kaya. Kaya to. Magagalaw mo yung Kaya mo yung ganun back kaliit na ano lang. No, na Ito, feature ito. Na Magagalaw mo na to. Damn. Pero, props kay Lumix, man. Ang pogi ng camera na to. It comes in different colors din pala. May olive green, Gusto ko yung olive. crimson red, Crimson. tsaka blue. Tsaka Ano? yung, Ayun. kalimutan ko yung tawag sa blue. Gusto ko yung the black one, tsaka yung olive. Ang ganda ng olive. It's my kind Sana of gawin nila olive. yung parang sa GX85, yung silver dito. Pero mukha na rin ano yun. Wala Fuji. Oh, yeah. Hindi, why not? Bakit? Rangefinder. Rangefinder style eh. Pero- Rangefinder na walang viewfinder. Hindi, rangefinder nga eh. Hindi viewfinder tawag dun. Rangefinder na Rangefinder. walang rangefinder. Oh, siya, no? Of me, did we miss anything? Yung lens. Damay na rin natin yung lens. Ako gusto ko, Patapon. nangangati ako sa lens na to, lumalabas allergies ko sa lens na to. Hindi siya para sa akin. Super weird. Ewan ko ba't nirelease yan ganyan. 26mm, f8 constant. F8, yun lang. Walang hindi mo ma-adjust. F8 lang. F8 fixed. Tapos manual focus. Mali yung, feeling ko mali yung ano nila eh. Mali yung marketing nila dito. Hindi to pang content creator. Pang daytime content creator ito. Bawal sa gabi. Pwede ka naman daw mag-ayos sa 4,000. Pero kasi, kung package to, tama ba? Package to with the 26? Hindi. Ay, hindi. Okay. So, pero itong lente na to, Pinahiram sa atin. okay, baka maraming magalit. Okay to for landscape. Promise. Okay siya for landscape. Other than that, street, daytime. Treat. Hindi mo na kailangan ng ND filter. Pang Binondo Hits. Binondo Hills, 12. Lahat ng tao kumakain, ikaw lang yung gusto mag-shoot. Kasi i-shoot mo lahat ng mga tao kumakain sa Binondo. Go for it, Brody. Supportahan ta ka diya. Pero aside from that, no, hindi ko... Bibilin mo for aesthetics. You do you, bro. Shit, sorry, madumi. No. Miss para sa akin tong lens na to. Kung 4,000 lang siya, why not? I mean, okay. Pero, aside nun, no? Magkano ba yan? Check na natin magkano. 26mm. Lumix lang to. Yeah, Lumix. Hindi siya panalike eh. Pero kasi, still, meron naman 2.8 eh. 197 USD. $200. Bro, 8,000. 8,000, 10,000. Ay, di, joke. 11. Or 11. 11 plus. God damn. US 11 yan. Never mind. What? 11K F8? 11K US yun ha.
Hindi. But why? Never mind. So, in conclusion, In conclusion, sige, ikaw na. ano siya, very well-rounded camera. Everything that you did ay na kailangan mong gawin, magagawa mo sa kanya. Although, may iba lang na siguro sa ergonomics na May mga lacks siya. hmm, Okay, well-rounded camera-ish for me. Okay siya. May mga lacks siya na meron pa ring turnaround para magawa yun. Let's say, for example, wala siyang thumb dial na malapit sa dito. Diba, nilagay nila dito sa baba. Which is so still okay. I mean, adjust ka lang. Pag ginamit mo to, coming from other brands ka, babagal ka ng onte. Pero pag once na nagets mo siya, mababalik mo rin yung ano mo, yung bilis mo sa pag-shoot. Yeah, so yun. mabilis mo lang magigets. Yes, magigets mo siya. Kasi still, familiar pa rin lahat. Nandun pa rin kung ano ina-expect mong button sa area na yun. Yeah, overall, okay. It's beginner-friendly. Beginner-friendly. Kasi yung mga sinabi namin cons, parang ano yun, perspective namin as shooter talaga. So, yung mga hinahanap namin sa ibang camera, parang wala dito. Pero, para sa perspective ng bagong, na nagsistart pa lang, yeah, okay to. Parang lahat ng kailangan mo nandito. Yes. And more, kasi 6K, basta ang daming codec, promise. Tapos, IBIS, sobrang solid. AF, pumapatol at par sa Ako min kung ibang sino mang bagong tao na Kuya Lodge, ganyan gusto ko mag-photo video or hybrid. Hybrid ang gusto niyong maging kalabasan. Ito kaagad yung tapos wala pa siyang kahit anong system. Let's say sabihin natin system virgin siya sa kahit anong brands. Baka ito yung ire-reco ko kaagad. Kaya ko tong i-reco kaagad na marami matuturuan siya nito. Well, depende sa kanya kung masasagad niya yung features nito kasi I think professional lang kayang sumagad nito eh. Pero for a beginner, perfect to. As in, ito na yung bago kong ire-reco sa kahit sino mang gusto maging hybrid shooter. Yeah. Mabigat ba? Mabigat ba yung statement na yun? Hindi naman, okay Kasi naman. okay eh. Kasi talagang well-rounded siya eh. Oo. Tsaka parang lahat ng kailangan mo and more. Kasi kung 1080 ka lang naman mag-shoot, at least yung ibang features sa 4K, 6K andyan. Parang future-proof na rin. Right? Bagay na. Gusto mong, kung medyo magaling ka na, andyan pa rin yung mga features sa kailangan. Yeah. Parang gusto mo na mag 4K, 4K or 6K, yeah. Bro. Good for everyday cam din siya. Yes. Sa pagiging compact niya, dude, kasya to sa hoodie mo. Kung ikaw yung tipong mahilig mag-hoodie, front pocket, yan na yun. Kasya siya kaagad. Everyday cam, pasok. Mga forma rin eh. Forma. Mukha siyang X100 X100 series, mukha siyang Leica. Kuha lang kayo nito. No. Kuha lang talaga kayo nito. Mas safe. Day and night ang difference. Promise. Day and night. Tapos since, okay siyang backup camera. So, as a B-cam, pang B-rolls, pang creative shots, pang glide, actually, kamayin mo na nga lang kasi nga maganda yung IBIS. Pero sobrang ganda. Pero still, for this, okay siya. Ako, backup camera, okay to. Okay to. Pag pumalya si main cam mo, kaya naman niya. Mapa-photo, mapa-video, kaya niya. Value for money, tingin mo. Bang for the buck. Well, magigets mo kasi nagtipid sila. Pero full frame eh. Full frame nga eh. Full frame parang okay eh. 100,000 siya, 100 plus sa Philippine market. Ako kasi parang masasabi ko siyang, para siyang, kung nanonood ko yung The Boys, parang siya yung
Soldier. temporary V. Yun ang para tingin ko sa kanya. Kasi hindi siya yung perfect eh. Hindi ka V talaga na permanent V yung gamit mo. Okay siya. Kasi may lock na walang weather seal. Kaso magkakatumor ka sa utak. Sa utak. Pero hindi, man. I mean, di ba, ang dami niyang lock. Pero kasi, kung saan siya, kung ano yung pinaka-feature niya na talagang hina-highlight, doon talaga siya nag-excel. Imaginein mo wala nga siyang weather seal, pero yung IBIS niya is that great. Yung AF niya, napakaganda. Na-overshadow yung... Kumbaga, karte yan, hindi naman sa ano, kasi sino pang tao, okay, level with me guys. Sinong gustong yung camera niya mabasa? Oo naman. Kahit tumulan, weather shield yung camera mo, magpapayong ka. I mean, di ba, gagawin pa rin natin yung necessary precaution para ipagtanggol yung ating camera kasi ito yung buhay natin, ito yung gumagawa ng career natin, yung shit, di ba? So, aalaga at aalaga mo pa rin. So, dun sa mga lock niya, okay lang kasi panalo ka na dun sa panalo ka na sa features na available eh. Kasi pwede ba magbura? Oo naman. Pwede yan. Quality kasi. Deep na lang. Quality yung yung features niya. Okay yung features niya. As in, okay. Yeah. So, value for money nga. Yes. You get what you pay for. Yun yung pinaka parang okay sa akin. Unang-una, 6 digits. Mahal. Pero yung features, yes. Yung mga wala, pero understandable. Oo nga naman. Para makuha mo to, kailangan nila i-sacrifice. Yeah. Kailangan nila i-sacrifice. Medyo plastic body, hindi lahat bakal, ganun. Hindi walang weather sealing, kulang yung dials. Okay lang. Kasi nakuha mo yung compact full frame. Yeah. Ako, the fact na full frame siya, okay ako. Na, sa price niya. Ito yung cheapest full frame sa Lumix. Oh. Kahit nagbaba na ng value nagbaba na ng price yung S5 to mas mura pa rin to. Kasi nasa 120 ata ang S5 to. Mas mura pa rin siya. Pero ako, gulat talaga ako sa photo quality. Okay ang mga okay mga outputs niya. As in, siya video eccentric ang pagkaka-market sa kanya, di ba? Hybrid eh. Hybrid talaga. Ay pala, isa pang mechanical shutter. Walang mechanical shutter. Ano ba doon? Electronic lang. Is parang may tinry natin kanina yung rolling shutter, diba? Wala naman wala. Sobrang minimal lang rolling shutter. Minimal lang naman. Ang comparison ko doon, electric car sa sa fuel, sa gas car. Ano lang siya yung tunog niya, speaker eh. To be honest, hindi naman ako nandiri. Talaga. Pero siguro, na lang, kaartehan na lang rin. Oo. Kung nagagawa naman yung trabaho. Okay. Pero kasi kung galing ka rin naman sa mirrorless, at saka, makukuha mo yung shutter. Ano ba sagad na shutter nito? 8,000? Hindi. 16,000. Kaya niya mag-16,000 kahit electronic. Ang ISO native niya 100 ba? O meron siyang... May pwedeng mag-100. Ang pinaka-native niya ay 640. 640. Pero pwede ka sa photo, pwede ka kung hindi ka naka-vlog. Kung hindi ka naka-vlog, 100 kaya. At shucks. Ito nga yung classic maganda. Ayun lang, sa shutter nag 8,000. Ay, sa photo. Photo 8,000 na 8,000 shutter speed. Yun yung native niya. Pero 8,000 is more than enough na. Yeah. This is not for...
Pero kung ihahabol mo ang exposure mo sa shutter speed, kung sobrang liwanag talaga na kailangan mong paabotin ng 1.6 yung shutter mo, mag-ND ka na lang. Ang lala, no? Choppy yung ano. Perfect for everyday. Sports, hindi siguro. Pero, kaya. Kaya. Tingin ko kaya. Tira natin yung tracking eh. Ay, may isa pa pala ang feature na ano na ano kanina yung hybrid zoom niya. Oh yeah. Ang galing nga. Okay kasi yun. nakakabit sa kanya kanina is 20 to 60 na kit lens. Sinet namin ng 8 na 1080p. So, since yung sensor niya is 6K, di ba? Habang zinuzoom mo siya, nagdi-digital zoom rin. Digital zoom shop to 1... Umabot siya 160? 180? Hindi naman, parang 130 mga ganun. Ayan. Basta, so, naging range ng camera ng lens. So, dinoble niya si 60. Halos. Parang ganun. Not bad. Not bad. Actually, okay nga yun eh. Okay yun yung pang Ocean's 11 na yun. Yeah. So, thank you for watching. This has been the S9 specs. And, ganda niya. Ganda niya. If we've missed out anything na features, comment down below. Or kung may gusto kayong next na camera na gusto nyo i-review namin, comment down below. Yeah. Then, follow us para lumaki-laki yung community natin. And, masaya tong experiment namin na mga katarantaduhan namin dito. Thank you. Yes. Paki-like. Gusto lang namin mag-review ng camera. Patry next. Patry next. Okay, cut na yun.